Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Muli, welcome po sa ating program, ang FBC Fortify. Today is January 4, 2024, Thursday. At bago po tayo magsimula, ay muli po magbabasa ako ng talata from 1 Timothy chapter 4, verse 12. Ang sabi sa English, "Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity." Sa Tagalog naman, huwag hamakin ng sinuman ng iyong kabataan. Datapwat maging halimbawa ka sa mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. So tayo ngayon ay manalangin. Panginoon, muli nagpapasalamat na naman po kami sa panibagong araw, sa panibagong buhay na ibinigay niyo po sa amin. Ibig sabihin yan, kami buhay pa, ay tuloy lang ang misyon namin sa mundong ito. Kaya ngayong araw na to, Panginoon, we ask guidance sa amin po mga gagawin today. Kayo pong manguna sa amin at patuloy kami maging ilaw sa sanlibutan na ito, Lord, dahil marami po ang nangangailangan ng espiritual na nagabay at gamitin niyo po kami instrumento na yung mga anak na ang iyong salita ay ibahagi namin at ipamuhay po namin sa pang-araw-araw. Maraming maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ngayon po ay makakapakinig tayo ng isang himno, Rock of Ages. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. These for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. In my hand no price I bring, simply to thy cross I cling. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I rise to worlds unknown, and behold thee on thy throne, Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Amen. Tunay nga na ang Panginoong Hesukristo, ang Rock of Ages, siya ang rock ng ating pananampalataya. Kaya nga mahalaga na ang iyong pananampalataya ay nakasalig sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lang ang tunay na maaasahan. Siya lang ang tunay na malalapitan natin at mapagkakatiwalaan natin, especially sa ating kaligtasan, kaligtasan ng ating kaluluwa. At ngayon po ay balik tayo doon sa binasa nating talata kanina at dako na tayo sa ating Bible message. Basahin ko po ulit yung 1 Timothy chapter 4 verse number 12. Sabi ng salita ng Diyos, "Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity." Mahalaga po na makita natin na ang kabataan ay pwedeng-pwedeng gamitin ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Maaring iniisip natin, ako bata pa yan, hindi pa yan masyadong maalam, hindi pa yan gaanong kalakas, mahina pa yan emotionally, mahina pa yan physically, at wala pang masyadong karanasan sa buhay. Pero ito ang blessing. Dahil pag ang isang tao ay may pananampalataya sa Panginoong Hesus, kahit siya'y mahina, kahit siya'y walang masyadong karanasan sa buhay, pero pag ang Diyos ay nagbigay ng kapangyarihan, nagbigay ng wisdom, magiging kagamit-gamit sa kanyang harapan. Huwag nating kalilimutan na sa Bible,
maraming mga kabataan ang ginamit ang Panginoon mightily at hanggang ngayon pinag-uusapan natin sila. Halimbawa, si Samuel ay tinawag ng Panginoon, bata pa siya. Pero kita naman natin na si Samuel ay ginamit ng Panginoon. At ganun din si David, isang kabataan din. Biruin nyo, ang isang kabataan, isang shepherd boy, ay siya palang gagamitin ng Panginoon para talunin ang higanting si Goliath na imposible po sa pananaw ng tao, imposibleng matalo ni David si Goliath, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos ay nagtagumpay si David. At ganun din ang isang hari sa Israel, si King Josiah. Nagsimula po siya 8 years old. Isang bata, wala pang kamuwang-muwang, pero isa po sa mga haring kinumend ng Diyos sa Bible ay si King Josiah dahil nagkaroon po ng spiritual revival ang Israel during his kingdom. Kaya nga, kung ikaw man ay mahina sa iyong palagay, no, maaring sabi mo, pastor, hindi na po yan sa akin yung verse 9 kasi hindi na ako young people. Opo. Pero maaring sa oras na to, ikaw ay sa tingin mo mahina ka, hindi ka qualified, maaring sa pananaw ng ibang tao, hindi ka nakagamit-gamit. Pero ito mabuting balita, kaibigan. Ang paggamit ng Panginoon ay walang edad. Ang mahalaga, ikaw ay may puso na handang sumunod sa kanyang panawagan. At kahit na sabihin mong mahina ka pa, wala kang masyadong kakayanan, hindi ka qualified sa paningin ng sekular na daigdig, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay siyang tumatawag sa atin, siya ang magbibigay ng lakas sa atin sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya nga maganda yung sinabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 27, "But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty." Mahirap pa nga yan kung ang gagamitin ng Panginoon ma-pride, no? Kumbaga, masyado nagtitiwala sa sarili. Hindi gagamitin ng Panginoon yung mga ganong klase ng tao kasi sa pagtatagumpay ang mag-glorify yung kanyang sarili. Pero kung halimbawa ikaw ay mahina sa tingin mo, hindi ka qualified, pero pag ikaw ang ginamit ng Panginoon mightily, ay makikita po ang lakas ng Panginoon, hindi yung lakas mo. Ang makikita yung talino ng Panginoon, hindi yung talino mo. Ang makikita, syempre, ang kontrol ng Panginoon at hindi yung husay ng tao. Kaya dapat po na ang Panginoon ay ating paglingkuran kahit na tayo po ay sa tingin nating maraming kahinaan, maraming mga pagkukulang, pero ang mahalaga ay meron kang puso na handang maglingkod sa Kanya at pwedeng-pwede kang gamitin ng Panginoon kahit ikaw ay batang-bata pa o kahit sa tingin mo ikaw ay matanda na, pero basta mahalaga, ikaw ay magpapagamit sa ating Panginoon. Kaya announcement po bago tayo dumako sa ating panghuling panalangin. Huwag po kalilimutan, mamaya pong gabi ang ating prayer meeting. Inaanyayahan po ang lahat ng mga kapatiran sa church ay inaanyayahan. 7 o'clock in the evening to 8:15 po yan. No, kung ikaw ay galing sa office, galing sa work, pwedeng-pwede ka pong humabol. Ang napaka-importante po ng panalangin sa isang church, yan po yung ating kapangyarihan. Of course, mahalaga ang Word of God. At the same time, mahalaga din po yung prayer pagdating sa ating spiritual warfare. At syempre, mahalaga po yan para sa ating pang-araw-araw na kalakasan. Kaya ngayon po ay dumako na tayo sa panalangin. Samahan niyo po ako. Let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sapagkat kahit ang batang mahina o ang mga taong maraming kahinaan, pagkukulang o marami pong mga o hindi qualified in the sight of the world, ay pwedeng-pwede mo palang gamitin for the glory of your name. Nakita po namin ang mga example, si Samuel, si David, Josiah, at marami pang mga hindi nabanggit namin kanina, pero marami pong example yan sa Bible, na sila ay mahina, marami po silang mga, kumbaga marami silang mga naging struggle, pero still, sila po yung ginamit nyo, Panginoon. Hindi po nakita yung kanilang might, hindi nakita yung galing nila, kundi nakita po ang galing mo, Panginoon. Kaya ganun din sa aming buhay. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Kung hindi man kami involved sa mga ministries nung nakaraang taon, this year 2024,
ay hamunin niyo po kami na maglingkod kami sa iyo, Panginoon. Ipagamit po namin ang aming mga time, aming talents and treasures for the glory of your name. Kaya I pray, dear Father, na ikaw po ang patuloy na mag-glorify sa aming buhay, sa aming mga pananalita, sa aming mga iniisip at sa aming pong mga kinikilos. Muli, Panginoon, maraming salamat sa paalala ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Maraming salamat, kaibigan, sa iyong pakikinig. Magpalain tayo ng